Hindi na nga mapigilan ang ingay na dulot ng kontrobersyal na pulis na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Isang pangalang ngayon ay laman ng mga balita at usap-usapan sa bawat sulok ng social media. Matapang, palaban at tila walang kinatatakutan, lantaran niyang sinusuway at kinakalaban ang mismong mga general ng PNP at maging ang pamunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ng kasong inciting to sedition na isinampa laban sa kanya, mariin niyang sinabi na kailanman ay hindi siya magbibitiw sa serbisyo. Hindi daw siya basta-basta susuko sa laban, lalo na't alam niya sa sarili niyang wala siyang ginawang mali. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, lumutang naman ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel John Fajardo na mas lalo pang nagpasiklab sa kontrobersya. Ayon kay Fajardo, matagal nang may issue sa pag-iisip si Fontillas. Inamin nitong noong 2023 pa lamang ay naitala na ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng nasabing pulis. Madalas daw itong nakikitaan ng pagiging iritable, hindi mapigil ang galit, at bigla na lamang sumusumpong ang matinding temper na ikinababahala na ng ilang kasamahan sa hanay ng kapulisan. Kaya naman, hindi na rin nakapagtataka kung bakit napunta siya sa District Personnel and Holding Admin Section, malayo sa aktwal na operasyon kung saan maaaring madamay ang iba sa kanyang pagiging mainitin ang ulo. Pero sa halip na matakot o mapahiya, tila lalo pang nagiging matapang si Fontillas. Wala siyang pakialam sa ranggo o posisyon ng mga taong bumabatikos sa kanya. Sa isang panayam, buong yabang niyang sinabi na hindi siya pulis ng kahit sino, hindi ng presidente, hindi ng mga general, kundi ng bayan lamang. At dahil dito, hindi niya balak bumitaw o umatras, kahit pa sinasabing kailangan na siyang tanggalin sa serbisyo dahil sa pagiging unstable umano ng kanyang pag-iisip. Ayon sa kanya, malinaw na paninira lang ang lahat ng ito. Ginagamit daw ang issue ng kanyang mental health para patahimikin siya at tuluyan ng matanggal sa serbisyo. Pero hinding-hindi siya papayag. Palaban niyang sinabi na siya lang ang natitirang matinong pulis na handang magsalita laban sa maling pamamalakad ng mga nakatataas. Kung magbibitiw daw siya, sino pa ang matitira? Lalo pang uminit ang sitwasyon ng sabihin ni Fontillas na ang lahat ng ipinupukol na issue sa kanya ay gawa-gawa lamang ng mga taong takot sa kanyang katapangan. Ayon sa kanya, hindi siya kailanman nanawagan ng rebelyon. Ang lahat daw ng kanyang sinabi ay laban sa International Criminal Court at sa Interpol, hindi sa gobyerno ng Pilipinas. Pero sa kung anong dahilan ay pilit siyang binabaluktot at pinalalabas na kaaway ng Estado. Sa kabila ng mga batikos at isinasampang kaso, hindi natinag si Fontillas. Pinatunayan niya ito nang ihayag niyang babalik siya sa trabaho matapos ang 2 linggong leave of absence. Wala daw siyang natanggap na anumang sulat o direktang abiso mula sa kanyang opisina ukol sa kasong kinakaharap niya, dahilan para ituloy niya ang pagbabalik sa serbisyo. At sa huli, mas lalong lumalim ang intriga nang aminin niyang ilang beses na siyang sumailalim sa psychiatric exam at laging lumalabas na pasado. Kaya't ang tanong ng marami, bakit ngayon lang inilalabas ng PNP na may issue siya sa pag-iisip? Bakit ngayon lang pinalulutang na may mood swings siya at may problema sa temper kung kailan hayagan na niyang kinakalaban ang mismong mga general at ang administrasyon? Lahat ng ito, ayon sa ilang netizens, ay tila isang malawakang pagsasabwatan upang patahimikin ang isang pulis na nagkaroon ng lakas ng loob na buwagin ang sistema. Ngayon patuloy na pinapanood ng sambayanan ang bawat galaw ni Patrolman Fontillas. Lahat nakatutok, magpapatuloy ba ang kanyang laban o siya rin sa huli ang bibigay sa bigat ng politika at sistemang matagal na niyang gustong bulabugin? Isa lang ang malinaw, hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng pinakamatapang, pinakamaintrigang pulis sa kasaysayan ng kasalukuyang administrasyon.